Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Share ng ating live at paki-like po, no? At ito, may mga pag-uusapan tayo. Tinantay ko lang, ang daming nag-aantay kanina, umabot na ng 100 yung nag-aantay dito sa live natin. Siyempre, ito nga po ay pag-uusapan nga natin kasi marami na pong sumisigaw at humihiling ng mga kababayan ho natin, lalong-lalo na po sa Davao. Netong si BP Sara ay kailangan na talagang kumilos. Kailangan na talagang magsalita para sa mga ginagawa na panggigipit ng administrasyon diyan sa compound ng KOJC. Ang masakit lang ho dito, no, ito bago ko ipakita sa inyo yung video. Ang masakit ho dito, yung mga kababayan ho natin na may sarili-sarili or iba't ibang mga relihiyon ay tuwang-tuwa po sila sa nangyari or sa mga nangyayari dito sa KOJC. Tuwang-tuwa po sila, no? Sobrang sayang-saya po sila. Hindi ko naman po nila lahat. Meron po dyan mga iglesia, meron po dyan iba't iba katoliko. Ako, katoliko po ako na may konting iglesia. Paano nangyari yun, Jay? Joke lang. No? Bali, mapapansin nyo po, lalong-lalo na sa comment section na tuwang-tuwa po sila sa mga nangyayari sa Davao, lalong-lalo na sa nangyayari dito sa KOJC. Alam niyo, ito yung masakit sa natin Ito yung masakit sa mga ugali ng mga Pilipino, no? Tayo, ayaw po nating bastusin, ayaw po nating bastusin ng ibang or ng kapwa nating Pilipino ang ating relihiyon. Pero kapag ang ibang relihiyon binabastos na po ng kapwa nating Pilipino, tuwang-tuwa tayo. Yan ang pinakamasakit po sa pag-uugali ng mga Pilipino bukod sa mga mapanghusga at mapanglait, mapang-down sa mga kapwa nating Pilipino yan. Yang pag-uugaling ganyan. Hindi, alam nyo kayo, yung sa mga ibang mga tao dyan na nilalait-lait ang KOJC. Ako, eto, sa 700 na ng mga nanonood, meron po na mga lahat po kami dito, iba't iba po ang relihiyon namin. Katulad ko po, isa po akong bininyagan po ako sa Katoliko, no? Pero masakit po sa akin na makikita na isang relihiyon na mapanood mo na binabastos at winawalang yan ng kapwa nyo Pilipino. Ayaw nyo lagi kapag binabanatan, kine-question ang inyong paniniwala sa inyong relihiyon, galit na galit kayo. Pag binabastos ang relihiyon nyo, galit na galit kayo, pero wala kayong respeto sa kapwa or sa ibang mga relihiyon. Kaya nga may kasabihan tayo kung gusto mong respetuhin ka ng iba, respetuhin mo muna sila. No? Grabe, no? Sa comment section, mapapanood nyo, mababasa nyo, natuwang-tuwa pa sila sa mga nangyayari. O lalong-lalo na si Mike Abe. Sabi ni Mike Abe, wala daw respeto ang mga KOJC member sa mga kapulisan. Kung hindi ka ba naman sandamakmak na tanga, Mike Abe, kung hindi ka sandamakmak na tanga, Mike Abe, paano naman kasi hindi magwawala yung mga tao? Arrest warrant lang ang dala nila. Hindi naman search warrant. So, paano sila papasok dun? Ha? Kaya, ikaw, Mike Abe, alam mo, 4 na mata mo, pero ang bobo mo pa rin. Sorry po sa mga na-open dyan. Alam ko, may mga na-open dyan na mga kababayan natin. Kasi si J. Guevara, pala mura, pala ito. Alam nyo kasi, yung mga ganitong klaseng tao, karapat-dapat naman talaga murahin. Ano, yan ang mahirap sa atin minsan No, alam nyo nang mali, kukonsintihin nyo pa. O baka sabihin nyo, bakit si Pastor kinukonsinti nyo? Kinukonsinti nyo ng mga banateros. Hindi namin siya kinukonsinti. Nandito po kami para sabihin or para ipaliwanag at isigaw sa administrasyon na bigyan nyo ng due process si Pastor Apollo Kibuloy. Yun yung kagustuhan namin dito. Hindi namin kagustuhan kung ano man yung kung
kung talagang totoo man o hindi yung kaso niya, wala ho kaming pakialam doon. Ang amin dito, due process ang dapat ipairal nyo sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Tayo na, ayun, nakakabuisit lang talaga, no, na sobrang meron pa akong nababasa na pasabugin daw, pasabugin nyo na yung KOJC na yan. Tayo na, anong tingin nyo doon sa mga tao, mga hayop? Napapasabugin nyo? Anong tingin nyo dun sa mga bata? Anong tingin nyo dun sa mga matatanda, sa mga kababaihan, sa mga tao dun, mga hayop na para pasabugin nyo? May napanood pa ako na isang tansu vlogger. Dapat daw, ang ginawa, pinalabas na daw lahat ng tao sa KOJC at mag-stay na daw yung mga kapulisan dun. Paano ano nasa utak mo, hoy? Ha? Bobo ka ba? Bagay, bobo ka naman talaga. Papalabasin yung mga tao tapos papalitan na mag-i-stay yung mga kapulisan doon para daw wala na daw kawala si Kibuloy. Ako, eto aminado ako para sa akin na wala na dyan si Pastor sa KOJC, no, dyan sa Glory Mountain na yan. Kasi sino ba naman tanga? Hinahanap ka tapos doon ka pa rin mag-i-stay. Kahit din naman ako, hindi ako mag-i-stay doon. Alam naman na doon ako hahanapin. Diba? Putay na, tuwang-tuwa kayo. Putay na kapag naranas. Eto, wag naman sana, pero sana mangyari. Ano ba talaga, Jay? Ano ba? Sana maranasan nyo. No? Sa lahat po ng relihiyon na lalong-lalo na ho dyan sa mga member nyo na lubusang pong binababoy, lalong-lalo na dito sa social media, ang KOJC. Sana po, sana po maranasan nyo yung ginagawa ng administrasyon sa KOJC. Sana. Kasi eto diba, may kasabihan tayo, ugali ng Pilipino, kapag hindi daw nakita or hindi naranasan, hindi sila maniniwala. So sana maranasan nyo. No? Sa lahat po ng relihiyon, sana maranasan nyo yung panggigipit at pangbababoy na ginagawa sa KOJC ng Administrasyong Marcos. Sana sana. Inihiling ko talaga yan na para kapag naranasan nyo, ma-realize nyo na, ay, ganito pala kasakit nung binababoy ka. Ganito pala kasakit nung babuyin ka ng administrasyon mo na dati mo namang sinuportahan. Hindi totoo. Magalit na kayo. Kung magalit kayo, yan naman ang gusto niyo. Ugali ng Pinoy yan Kapag hindi nila nararanasan yung hirap na nararanasan ng iba, hindi sila naniniwala. Pero mo sasabihin na bombahin bubombahin yung mga tao doon. Ang tingnan niyo sa mga tao doon, mga hayop, mga daga na para bombahin nyo. O doon sa tanso vlogger na, tayo na yun, magmura Pero eto, putangin na mo, sana mangyari sa iyo yan. Sana sumabog din yung bahay mo sa kagustuhan mo na mangyari sa KOJC. No? Tayo na, dahil sa pera, gusto mong mamatay yung mga bata doon, yung mga babae, mga kababaihan doon, yung mga tao doon sa KOJC? Dahil sa pera na ipinapasahod sa inyo ng handler nyo? Yan ang ano mo? Yan ang mindset nyo na ngayon? Tangin ng itong mga to? Sana, tangin na, mahirap lang humiling Baka mamaya magkatotoo No? Sana talaga maranasan mo yan. Hindi ko babanggitin yung pangalan mo, pero sana maranasan mo yan. Sana one time, yung tipong magluluto ka, biglang sumabog yung tangke nyo dyan sa bahay nyo. Yan. At sana, eto lang hinihiling ko, wag sanang madamay yung mga pamilya mo. Ikaw lang sana. Tangin lang yan. Hybrid kanina, may nagpasa sa akin na isang supporter, sabi, Jay, panoorin mo. Pero easy ka lang. Pinanood ko. Sabi ba naman, sana, mga pulis, dapat niratrat nyo na yung mga yan. Anong niratratin mo? Ano yung mga daga? Na para ratratin mo yung mga tao doon? Anong kasalanan nila? Anong kasalanan nila na para ganunin sila doon? Kung pagkakamali man ni Pastor Apollo Kibuloy, nandun na tayo, no?
Kalma, itsura mo, mabango ka pa naman ngayon. Hindi, Banat Boy, nakakainis naman kasi putay na eh. Putay na parang wala na, parang tinuturing na mga hayop yung mga tao sa KOJC. Sasabihin na bombahin. Dapat daw, nasayang lang daw yung pasahod. Ito pa, pinakalapit doon. Nasayang lang daw yung pasahod ng gobyerno sa mga SAP, sa PNP. Bakit hindi pa daw pinatay yung mga tao doon sa loob? Putangin na yan. Ang fresh ko pa naman ngayon, tas na-high blood ako. Kaya kanina, sumabog yung lalamunan ko eh. Putangin na. Hindi, Papa, nakakainis lang na bakit ganyan. Tayo dito tayo ni minsan hindi tayo humiling ng ganyan sa kanila. Pero yung, anong ginawang masama ng mga tao na yon? Kung yung si pastor, sa tingin nyo, may ginawa siyang kasalanan, kung sa tingin nyo, may ginawa siyang kasalanan, ilabas nyo yung mga tao na sumusuporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil wala namang ginagawang masama sa inyo yun. Alam ko kayo, atat na atat kayo, na mahuli ng boss nyo, si pastor. Alam naman namin yun naatat na atat kayo. Kasi nga, ikaw ba naman, magkano? 112 million pesos. O, diba? Kahit din naman ako, ilang BMW mabibili ko doon. Malapit pa naman na eleksyon, 2025, malaking tulong yun. O, diba? Bakit ganyan ang title mo? Clickbait. Hindi may video ako dito. Ito. Yan ginaya ko lang. BP Sara, lilipad na sa Davao. Yung video ko. Hindi yan clickbait. Hindi ako katulad nung iba dyan. Puta na, kahit naka-live ang Banatero, sige pa rin. So, sorry. Easy, Jay. Ayokong makapagsalita na naman ako ang pangit dito. Wala ganun talaga ayaw ng iba naman sabayan ng sabayan. Parang si ka. Ay, shoutout sa'yo Kada magla-live ng Banateros, live ka rin para kasi ayoko na sabihin. Hindi naman sa hindi naman sa kinokontrol namin kayo, pero sana konting respeto naman sana. Anak ng teteng. Hindi naman kayo ang viewers, nandiyan lang ang views. Nandiyan lang sila. Nag-aantay lang yan sa atin. Pero sana naman, respetuhan. Respeto lang ba? Ay, bagay. Ang maisog nga, hindi nyo na-respeto Banateros pa kaya. Ay, nako. Buhay talaga, no? Okay. Sige na, Ma'am Lodi, sorry na, Ma'am Lodi. Hindi na ako imek. So eto na yung hinihiling ng taong bayan na sana daw ay magsalita na at kumilos na si BP Sara. Ano sabi din ni Banat Bay? Sumanib na espiritu ni Maharlika kay Bisdak. Okay lang. Kaya mo na Banat Bay. Nandito naman ng solid Banateros para para sumuporto sa inyo. Ate Karen, maraming salamat, no? Oo nga, grabe yung comment doon sa Tanso Vlogger, sumilip ako. Diba, ate? Saan ka nakita? Bubombahin niyo yung mga tao. Ang tingin niyo doon, mga daga? Ang tingin niyo doon, wala bang... Grabe naman na kayo. Hindi porket 70,000 per month mong hayop ka. Naisip ko na ko. Hindi porket 70,000 ang per month mong hayop ka, wala ka ng kaluluwa. Alalahanin mo, may mga kamag-anak ka, hindi ka nag-iisa hindi ka nag-iisa sa mundo. Maaaring yung sinasabi mo, mangyari din yan sa mga kamag-anakan mo. Hindi, totoo. Baka mamaya mangyari yan sa mga kamag-anakan mo, umiyak-iyak ka. Alam nyo, kahit sa mga pananalita, pwedeng bumalik sa'yo ang karma. Alalahanin mo, ay high-tech na ang karma. Bigla-bigla na lang may sumasabog sa gilid mo. Hindi, totoo yan. Kaya huwag kang mananalangin na sana patayin na yung mga tao sa KOJC. Anong kasalanan nila sa gobyerno, Aber? Anong kasalanan nila? Tangina mo Tangina kasi nakakabwisit. Grabe na yung Boss Randall, magalang siya. Tutumba ka ni Jay ng libre. Ang inang yan. Wala ba kayong mga puso?
natitiis niyong sabihin yun sa kapwa niyo tao na sana niratrat na lang yung mga tao doon. Tingin niyo doon mga daga o mga walang buhay. Hindi ba gawa ng Diyos yung mga yon? Ikaw, gawa ka pa ba ng Diyos? Puta na, baka nasasakop na ng demonyo yung pagkatao mo, magsimba-simba ka. Eh baka mamaya yung pagkatao mo, yung lumalabas dyan sa hininga mo, imbis na puting hangin yan, baka itim na yan ha. Gawa ng puro puro kademonyohan na nasa utak nyo. Tapos tuwang-tuwa pa, yung hinayupak na babae na mukhang lalaki, na mas malaki pa ata ang hotdog kaysa kay Banat Bay, tuwang-tuwa pa sa mga nangyayari sa kay OJC. Kung tayo kapag nangyari yan sa pamilya mo, baka umiyak-iyak ka. Baka mamaya, so ang masakit pa nito, pag nagkataon na bumalik sa inyo yung mga karma na yan, hindi nyo malapitan yung mga boss nyo. Baka mamaya sa oras na kailanganin nyo ng tulong, kailanganin nyo ng tulong, hindi nyo malapitan ng boss nyo, baka ang KOJC pa ang makatulong sa inyo. Alam nyo, panahon lang yan. Ngayon, masaya kayo dahil winawalang niya nyo yung KOJC, winawalang niya nyo yung mga kami, winawalang niya nyo kami, araw-araw nyo kaming kinokontent, no? So, panahon lang yan. Darating ang panahon na kayo mismo ang wawalang niyain. Hindi, itagaan nyo sa bato yan. Darating ang panahon na kayo yung wawalang niyain. Kayo yung yung ginagawa nyo sa amin, yung ginagawa nyo sa KOJC, gagawin din yan sa inyo. Panahon lang yan. Kaya mag-antay na lang kayo ng tamang panahon nyo. Hindi ako hindi ako nananalangin, pero sana para naman maranasan nyo kung gaano kasakit na tarantaduhin ka at itrato kang baboy sa mismong bansa mo. Maraming salamat po, Ma'am Rona Salcedo. Thank you po sa blessing. Hindi, totoo naman Sana maranasan nyo. No, para ma-realize nitong mga hayop na to na ay ganito pala babuyin sa mismong bansa mo. Oo, no, sana talaga. So ito, panoorin natin. Tayo na, high blood ako doon, buisit yan. Meron dito comment kanina. Ito, sagutin natin. Ay, wag na nga lang. Sayang sa airtime. Sayang sa airtime, no? Kasi daw, tinatago si Cubuloy. Marami daw nadadama. Anong tinatago? Pinapasok naman kayo. May nakita ba kayo doon? Paano tinatago? Wala namang wala. Tingnan nyo katangahan ng katangahan ng boss nung yung nag-utos sa SAP tsaka sa PNP. Giniba-gibaan nyo yung gate, tapos papapasukin naman din pala kayo, hindi kayo makapag-antay. 'Di ba? Ganyan kayo kawalang respeto. Pero sana ang tanong lang dito, kaya nyo kayang gawin yan sa iglesia? Kaya nyo kaya gawin yan sa mga ibang relihiyon? Yung ginawa nyo sa KOJC? Kaya nyo kayang gawin? Ewan ko lang kung kaya nyo gawin, Lalong-lalo na sa Iglesia ni Cristo. Isa ang Iglesia ni Cristo sa malawak na community ng tawag dito, ng relihiyon sa Pilipinas. Ewan ko lang kung kaya nyo gawin. Baka hanggang KOJC lang kayo. What if lang naman na baliktarin natin? Si Pastor Cubuloy ay siya ay isang pastor ng Iglesia ni Cristo. Kaya nyo kayang gawin yung ginawa nyo sa KOJC? At saka ito pa katanungan dyan. What if lang naman na si Pastor Apollo Cubuloy ay kadikit ng administrasyon at hindi kadikit ng Duterte? Gagawin nyo kaya yan? Tanong lang naman. Nagtatanong lang naman. Kung sakali man si Pastor Apollo Cubuloy ay sinang-ayunan lahat ng kagustuhan ng Administrasyong Marcos, gagawin nyo kaya yan? Live to. Hindi to upload. Sir, live to. Hindi ako, sa tingin ko, hindi nyo gagawin yan. Kasi unang-una, marami namang mga kriminal dyan sa administrasyon. Hindi nyo naman sinisita. Hindi nyo naman tinutugis.
Unang-una, paano ko ba nasabi? Bakit si Risa Ontiveros? May kaso din yan, ha? Bakit si Franz Castro na todo makapanglait kay Pastor Apollo Kibuloy gawa ng humanity daw, tawag dito, child trafficking, samantalang si Franz Castro may kaso din ganun. Si Bonjing, si Bonjing Remulla, bakit yung anak niya, di ba nahulihan ng droga yun, bakit nandyan? Ano pa? Wala akong pakialam, magalit kayo kung magalit. Wala akong pakialam sa inyo. Ako, pag may gusto akong sabihin, sasabihin ko. Walang pwedeng sa akin, magmando na, wag niyo sabihin niyang ganyan. Wala akong pakialam dun. Hindi patumba nila kung patumba nila. Magkikita pa rin naman kami sa taas eh. Kung gusto nila patumba, hindi patumba nila. Magkikita pa rin naman kami dun. Di dun na lang ako babawi. Tinuburin ko yung mga puwet nila dun. Tayo na ang dami-daming ito ba? Nagbibisita natin, palakpakan. May bisita tayo. Please welcome Lisa Aranita Tarsier Marcos. Ay, sorry. Marcos, yan, palakpakan natin. Dito yung first lady natin, galangin niya yan, ha? Dinalaw na naman ako ni Madam Lisa. Madam Lisa, kamusta? Gusto mo rin ba ng burger from KOJC? Papadalang ka namin. Hindi, lagyan natin ng magandang background to si Madam Lisa. Yan. Gusto po ang inyong buhay. Ano po ang masasabi nyo sa ginawa ko ng inyong asawa sa KOJC? Madam Lisa, please stand up. Kamusta po? Kamusta po ang nagsiselos pa po ba kayo kay Madam BP Sara? Madam Lisa, are you there? Ano po bang masasabi nyo? Ayop kayo. Madam Lisa, ano po bang masasabi nyo sa kaganapan na panggigipit nyo sa KOJC? Ano po ang inyong masasabi? Edited ba? Edited lang ba? Edited lang ba yung Ay, hindi pala legit to eh. Wala, hindi na nag-comment. Sayang yun. Maganda nung introduction natin sa kanya eh. Ito si Madam Lisa, papasok-pasok ko dito tapos di ka magko-comment. Buisit ka rin eh. Nakakabuisit to. Comment ka, I'm watching, tapos di ka naman nagko-comment ulit. Bitin eh. May pagkwentuhan ka. Puro kayo sabi, anong masasabi ng BP Sara sa West Philippines eh. Tapos kayo, pupunta kayo sa live ko, tapos di naman kayo magsasalita. Buisit. Lumayas-layas ka lang doon, baka sampalig kita. Ano ka? Ay, Glencho, ikaw ba yan? Ginaya si Glencho. So, ito na yung video, guys. Ito na yung video. Buisit. Okay, asan na yung tubig ko? Pahingin tubig. Baka sampalig kayo. No, tuloy-tuloy ako kay Glencho eh. Okay, ito po yung video, panoorin natin. Ito, game. Okay, ang paglipad ni BP Sara sa Davao. Eto na. Matapos lusubin ng mga Special Armed Force at PNP. Hina. Nag-comment na. Oh my gosh. Bad shot. Sana. I can give you a high paying job, but you have to be on your side. Wish it. Hindi mo ako bibigyan ng mataas na kontrata, Madam Lisa. Bad shot ka sa akin. Madam Lisa. Kung ganyan ng dapat maganda, mga malamay kabe, 500K. Ha? Ano to? But you have to be on your side. Ayoko, ang baho mo eh. May lupa ka na eh. Ayoko nga. Pag silosan pa ako ni Paring Bong. Ayoko but you have
to be on your side. Ayoko tumabi sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. May lupa ka na. Name your price. Name your price. Oy! Nandito sila! Dalawa sila! Ay, paring Bong! Kamusta? Ba? Nandito! Paring Bong! Kamusta? Kamusta yung panggigipit nyo sa kayo, JC? Hindi, wait lang. Tuloy mo na mamaya na. Dito nga si paring Bong saka si Maring Lisa, oh. Dinalaw tayo. Paring Bong, kamusta? Kamusta bigayan ngayon? Kamusta ano? Kamusta ang ganun? Ano ba? Effective? Ha? Effective pero mamaya ka na paring Bong. Dito muna ako kay Madam. Wait lang, ino-operan ako ni Madam. Saan yan? Saan yan? Ino-oper ni Madam. Name your price. Name your price. Siguro mga Madam Lisa siguro okay na sa akin. Kahit 250, kahit 200k lang per month. Hindi naman po ako sugapa sa pera. Hindi po ako sugapa sa pera. Okay lang sa akin 250k. Pasapat na ho sa akin 'yon. Pero ang kondisyon, so Duterte pa rin ako, kakampi. Hindi ho sa inyo, ha? Oo. Nasaan yung sinabi ni Paring Bong? May sinabi si Paring Bong eh. Hey Lisa, let's go. I have dinner tonight with Pulbor. Magja-Jollibee na naman kayo? Bidang bangag. Let's dinner the Pulboron. Ako pa ata ang ginawang nito ah. Walang niya ako. Kung titira kayong mag-asawa, huwag kayo dito sa live ko ha. Mga sabog kayo, ano pinagsasabi nyo rito. Oo. Tawa si Paring Bong ha. Pag sabog, huwag kayo pumunta ng live. Oo. Tayo ito, pag gano'n, sa akin nyo inuubos yung yung hyper nyo. Ganon. Joy, wag mong patulan. Hindi ko pinapatulan. Bigatin mga bisita mo. Ay, kamusta na pala Pangulo, yung bigas, kailan mo ibababa? Nakunteteng pataas ang kilo ng bigas, pababa ang presyo ng pulburon. Huwag naman ganon. Mali ang move ng gobyerno. Makoy Jr. to. Ano to? Mamila vlog. Makoy Jr. na to added more hates that will create perfect storm sooner. Grabe, no? Soonest. Sooner tuloy. Ba't sooner? Soonest. Oy, maraming salamat po, Mamila. Thank you. Nawala na? Oy, dito pa kayo nag-date na dalawa. Hindi, walang mga adik dito. Magsilayas kayo dito ba? Oy, Mamila tuloy. Ma'am Shitars, mamaya ka na ha. Magre-reaction muna ako dito. Magpe-play muna ako. Kingdom of Jesus Christ, na ayon nga sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ay wala daw silang search warrant. At winotor canon pa ang mga miyembro nila. Nagtatanong na ang ilang mga Davaoenyo, nasaan na si Vice President Sara? Grabe na daw ang ginagawa ngayon ng Marcos administration sa Davao. Ay bakit tila tahimik pa rin daw si VP Sara? Hanggang kailan daw ba mananahimik si VP Sara? Kailan pa daw siya magsasalita? Better off with Inday Sara. Blackout pa ang isip niya sa situation ngayon. I think she felt na isa siya sa bumudol sa atin. Reality lang po. Sorry Duterte here. Kung nakinig lang talaga sa tatay, hindi tayo nagka-leche-leche ngayon. Kakain na naman ng mangga si Inday sa TikTok, sabay pa cute habang under siege ang Davao. VP Inday Sara, Davao City is under siege. Please sound off. The admin is attacking Kibuloy not because he is guilty. The admin is attacking him because he is a reflection of Duterte. And if you destroy him, you destroy any hopes of Sara presidency in 2028. That's it. Samantala matapos ang ginawang pagsugod ng mga kapulisan sa Davao sa Kingdom of Jesus Christ, abay first time daw nilang magsara ng gate. Natakot sa sariling multo ang PNP matapos nilang okay. Bayan ang kanilang pangapuso sa kapangyarihan kaninang madaling araw sa Davao City, Davao del Norte at Sultan Kudarat. This is the first time that police officials
ordered the closure of the gates at Camp Katitipan, Davao City, home of PNP Region 11 since the late 70s. Battalions of policemen from as far as NCR, Regions 10 and 12, conducted lighting raids, Grabe, search no? and destroy Akala operations mo in si 5 Thanos separate yung areas in Davao huli-huli City, eh. Malongon, Sultan Kudarat, and Island Wow. City Garden of Samal, Mga baby total pink, shout out. disregard of the Subscribe nyo to guys, so Constitution nanay and ko the yan. law. Inaasahan nga ng ilang mga DDS at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ si Vice President Sara na magsalita na matapos ang pagsugod ng mga SAF at PNP sa Kingdom of Jesus Christ. Pero may komento at reaksyon naman ng certified DDS na ito Sino na to? dapat nang lumipad si Vice President Sara. Ito, maawa po kayo, ma'am. Pakawalan nyo na ang agila. Aba? Papakawalan na ang agila tapos dadagitin si Kuting. Ay, naku po. Naku po, ano po yun, nakakabahala yun. Ha? Talagang gaganunin na si Kuting. Mababadshot na naman si BP Sara kay, Ma'am si Tars. Jay, magpakatay ka kasi ng magpatay ka kasi ng aircon para di ka naka long sleeve. Uy, bagay ko yung sa akin long sleeve. Bakit? Ang gwapo ko nga rito, mukha ko si Arnold Schwarzenegger sabi nila. Sabi lang naman nila. Okay. Sara, pakawalan na ang isang agila. Marami Pero akong naniniwala din ang Ganun talaga DDS na ito na may like plano ang naman mga tayo Duterte. dyan. Naghihintay lamang sila ng tamang panahon. Narito ang kanyang buong reaksyon. Panoorin natin. Magandang gabi, guys. Magandang gabi din po. So, gusto ko lang talaga mag-react sa mga nababasa ko ngayon Okay po. sa TikTok, sa YouTube. Ako mo. So, may upcoming daw na Ba't kaya ganun, no? Yung mga DDS supporters, mga gwapo't magaganda. Bakit kapag yung mga tanso, mukhang mga bakla na mga mukhang dapa-dapa? Alam mo yung dapa-dapa? Alam mo yung dapa-dapa? So, guys, sino nakakaintindi dito ng dapa-dapa? Mukhang talampakan no? Sorry. notice para masuspende si Mayor Basti. Lahat na lang Grabe naman to. ng mga taong sa tingin ng admin is kumakalaban sa kanila, ganyan paraan. Hindi pa po ba ito martial law? So para sa akin, no, Galit na naman mga tanso. Magalit sila. May stroke na nga sana silang lahat eh. isip. Palagi ito yung tanong ko kay VP Inday. Ano yan? Kasi ma'am, sa pananahimik mo po, taong bayan po ang nag-suffer. Alam nyo, wait lang sasagutin natin si ate at saka itong nag-comment. BP President natin, duwag, bingi, pipi at bulag sa nangyayari sa bansa natin. Tanginang yan. Ano ka? Duterte supporters ka ba, Sir Bye Bye Vlog TV? Duterte supporters ka? Kasi kung Duterte, hindi to pag-iisip ng hindi to pag-iisip ng tawag dito ng Duterte supporters. Anong sinasabi mong bingi, pipi at bulag sa nangyayari sa bansa natin? Yung sinasabi nyo, sabihin mo yan kay Marcos, hindi kay BP Sara. Tsaka ito huwag po tayong magagalit kay BP Sara. Huwag tayong magagalit. Hayaan pa rin natin siya na kung ano yung decision niya. Kung ano yung, nanghirap kasi sa atin, palagi natin pinangungunahan Pangungunahan natin, BP Sara, ano na. Hayaan natin na malay nyo, bukas sa Makalawa, biglang sumulpot si BP Sara dyan sa Davao at ipatigil yung panggigipit sa KOJC na yan. Ang hirap kasi sa atin, nagsasalita agad tayo ng ganito, katulad nitong bobong to. Bobo to, isang dakilang bobo to. Hindi to matuturing na Duterte supporters. No? Paanong bingi, pipi at bulag? Ha? Yung kataga na yan, sinasabi yan sa presidente. Hindi sa atin. Para sa kaalaman mo lang bye. Easy lang kasi kayo. Tsaka ito, madam, ando naman na tayo sa point Ando na tayo sa point na taong bayan ang nagsasaper sa ginagawa ng administrasyon. Ando na ho tayo dun Pero,
sino ba ang may kasalanan dito? Tayo ba? Si BP Sara ba? Dahil nananahimik siya? Hindi to kasalanan ni BP Sara. Kasalanan nating lahat to. Kasalanan lahat to ng mga bumoto kay Marcos. Ako, isa na ako doon, kaya inaako ko, kasalanan ko rin yun. Dahil kung nagpaniwala lang naman tayo sa sinasabi ni Tatay Digong na ganito nga yung gagawin ng administrasyong Marcos sa Pilipinas, di sana hindi natin siya binoto. Sana naniwala na lang tayo, kaso hindi tayo naniwala. Nadala pa rin tayo, naniwala tayo sa mga paawa effect, sa mga kalantulan, anong tamang bigkas dito, yung parang lantang gulay na pinakita sa atin ni Marcos na kunwari siya ang aping-api. Diba? Kasalanan natin lahat to, hindi to kasalanan ni BP Sara. Dahil kung naniwala lang naman din sana tayo, hindi nakaupo ang Marcos sa gobyerno. Kaya walang ibang sisisihin dito. Huwag niyo sisisihin si BP Sara, hindi niya kasalanan yan, kasalanan nating lahat yan. Tangina, may nababasa akong mga comment na ganyan na BP Sara, gagalaw ka ba kapag patay na yung Pilipino? Tarantado, hindi kasalanan ni BP Sara yan. Kasalanan nating lahat yan. Dahil kung hindi dahil sa atin, hindi makakaupo sa gobyerno si Marcos. Yan ang tandaan nyo, mga ulupong, mga bobo. Hindi kasi nakakainis eh. Diba? Ang ang sinasabi nito ni ate ay habang nananahimik daw si BP Sara, habang wala daw ginagawang aksyon si BP Sara sa ginagawa ng administrasyon na Marcos dito sa Pilipinas, taong bayan na nagsasaper. Totoo naman yun, taong bayan nagsasaper. Kasi taong bayan din naman ang naghalal kay Marcos. Butang ina, kaya huwag niyong sisisihin dito si BP Sara. Wala siyang rito. Ang dapat sisihin dito, tayo. Tayo yung nagluklok kay Marcos. Walang ibang sisihin dito kundi katangahan lang natin. Butang ina yan. Ha? At saka yung sinasabi nyo kasi kaya, oo, nandun na tayo, binoto natin si Marcos dahil kay BP Sara. Nandun na tayo sa point na yun. Pero kung mas pinaniwalaan natin si Tatay Digong, di sana walang bangag na gobyerno ngayon. Kaya huwag niyo sisisihin si BP Sara. Isang malaking katarantaduhan yan, isang malaking kabobohan yan. Ha? Isang malaking kabobohan yan. Alam natin, kaya nga minahal natin ng Duterte dahil alam natin na may may magandang plano yan, may magandang strategy, may magandang dapat gawin na hindi tayo magsisisi. Malay nyo naman yung tao, talagang may pinaplano or may mas magandang ipanggugulat sa gobyerno sa mga ginagawa nila sa bayan natin, sa mga kapwa natin Pilipino, especially to KOJC. 'Di ba? Hindi natin alam. Kaya wag natin husgahan si BP Sara. Hindi niya kasalanan to, kasalanan nating lahat to kasi mga tanga-tanga tayo, nagpabudol tayo. Yun. Kung i-base ko po sa akin, sa mga kakilala ko, at sa mga nababasa ko, maraming comment po na kaya lang po kami sumuporta kay Marcos dahil po sa inyo. Alam namin yun. Baka pwede naman po nyo kaming pakinggan this time na yung pagkakabudol po namin, pwede pa po ba namin mai-atras? Wala na. Hindi na natin mai-atras yun. Nandiyan na yan eh. Kaya nga sinasabi ko siya namin paulit-ulit nila ng Banateros, nila Banatbay, Coach Oli. Kasi tutusin Banateros, sila Coach Oli, Banatbay, Boss Dada, sila yung mga hindi nabudol eh. Tutusin ako, nabudol pa nga ako eh. Diba? Oh. Kaya hindi na maibabalik 'yun. Nangyari na 'yun eh. Ang magandang gawin natin,
no? Ang magandang gawin natin, magkaisa tayo at mas palawakin at mas tibayan pa natin ang pagsuporta natin kay VP Sara. Ayun yung dapat gawin natin, no? Hindi yung po tayo na konting kibot, people's power, people's power, people's power. Eh ayaw nga ng mga Duterte na masaktan tayo, tapos tayo gusto nating masaktan yung sarili natin. Anong klaseng kabobohan yun? Hindi naman lahat ng bagay, hindi naman lahat ng mga pagkakataon idadaan sa people's power. Hindi naman lahat dinadaan doon. Ano ba naman kayo? Gising kayo mismo ha. Kung kayo hindi nga kayo marunong gumising eh. Tapos ginigising nyo si VP Sara. Eh kung kayo nga hindi kayo nagising ni Tatay Digong nung panahon ng eleksyon eh. Tapos ngayon sasabihin nyo, si VP Sara kumilos ka na, napapahamak na yung tao. May sariling may sariling moves yan ang mga Duterte. Alam natin yan, kaya nga minahal natin yung mga yan eh. Kaya nga sinuportahan natin ng gusto yan eh. Dahil alam natin ng ang kakayanan ng mga Duterte. Kaya wag natin yung parang tayo, yung parang ano tayo eh. Parang alam nyo, yung ibang mga DDS supporters, parang bangag supporters na rin eh. Pala desisyon eh. Huwag tayong ganun. Tuloy. Sa pamamagitan niyo po. Hindi na po kami okay lahat. Lahat kaming nakikibak ka online. Tinatanggap namin yung pambabastos ng mga supporter ko no. Bayad naman. Ate LK, salamat po ha. Hindi masyadong Ate Mel, salamat. Pero binabastos. Ako personally, baka pumutok na naman lalamunan ko, nakakabasa po ako ng mga post comment na pinaparatangan po ang pamilya ninyo. Na po kayo sa drugs, nanininig po ako ng katawan ko. Kasi po, kilala ko po kayo. At talagang nabububuhan lang po ako sa taong maniniwala sa chismis na yan. Pero po, ang tandaan po natin, ma'am, hindi po lahat ng tao kasing lawak na pag-iisip na meron kaming mga sumusuporta. Okay sana tong video mo, ma'am, kung sinabi mo rito. Kung in-encourage mo yung mga Pilipino na mas patibayin pa ang pagkakaisa ng mga Duterte supporters, mas maganda sana eh. Kaso dito kasi lumalabas mo kasi dito, ma'am, sa ibig nyo sabihin dito, ay parang hindi to pang pupuko kay VP Sara kasi ano po eh, parang alam nyo parang kahapon lang kayo naging supporters ng Duterte. Alam nyo kung bakit? Parang kahapon lang kayo naging supporters ng Duterte na bakit parang hindi nyo pa rin sila kabisado. Parang naninibago pa rin kayo sa kanila. Hayaan natin siya. Ang maganda ho rito is pagtibayin yung suporta sa Duterte, pagtibayin yung paspalawakin pa ang pagkakaisa at iparating sa taong bayan na itong nangyayari sa Pilipinas ay hindi na to versus Marcos versus Duterte. Hindi na po. Marcos na po or gobyerno versus Pilipino na. Sambayan ng Pilipino na ang nangyayari. Dahil totosin, hindi naman wala namang ano eh. Tapos na yung issue ng Duterte sa totoo lang eh. Tapos na. Ang issue ho ngayon sa atin mismo, sa mga kapwa natin Pilipino, sa mga mamamayan ng Pilipino dito sa Pilipinas. Yun dapat yung pinapaunawa ng iba't ibang mga DDS vlogger sa kanilang mga platform, sa kung saan man dito sa mga social media account nila, na ang issue ay Pilipinas or bayan na versus Marcos, hindi Marcos versus Duterte. Wala na hong ganun, no? Ang hirap kasi sa ibang mga vlogger dyan eh. Puro na lang bangag. May nangyari ba yung bangag nyo? Eh kung ini-encourage nyo yung mga tao na magkaisa, na mas patibayin pa ang pagsuporta sa mga Duterte, pagtibayin pa at mas i-push pa natin na ipagsigawan na ayusin ng administrasyong Marcos
yung mga nangyayaring kahirapan dito sa Pilipinas, di sana ang ganda, di ba? Nangyayari ngayon, puro bangag. Live bukas, bangag. Live mamaya, bangag. Live mamayang gabi, tanghali, umaga, bangag. Puta na, anong klase kayong mga Duterte, mga para sabi nyo, para kayo sa bayan. Para lang naman kayo sa sarili nyo. Nak ng teteng, pag na-real talk namin kayo, nagagalit kayo. Supahin ko mukha niyo. Marami pa rin po taong ang kikitid ng utak at naniniwala sa mga black propaganda na yan. Dinadawit-dawit kayo kay... Ano ba yun? Sino ba yun? Yung siyang. Though, nag-post na po ako na walang katotohanan yan. Pero ma'am, sana po maawa na po kayo sa mga Pilipino. Kayo lang po ang hinihintay namin na tumayo para sa amin this time. Awang-awa na po kami sa papa mo. Awang-awa na kami sa pamilya nyo. Bakit nyo po hinahayaan na apihin kayo ng ganyan? Hindi ikaw po yung Sara na nakilala namin taga Davao. Ang Inday Sara na hindi naman din kasi pwede na kumilos ng basta-basta si BP Sara. Alalahanin nyo, Vice President ho yan. Hindi naman ho yan na mayor lang. Hindi naman ho yan na pangkaraniwang tao na lang na katulad ni Tatay Digong. Vice President po yan. Kaya talagang sobrang ingat po ang mga dapat na moves na gagawin at dapat pagplanuhan ng gusto. Pag-isipan ng maigi ang dapat daang magiging hakbang ng isang Vice President. No? Hindi po hindi po yung sinasabi dito ni Madam na ibang-iba na si BP Sara. So ano ibig sabihin nyo? Parang kumakampi na si BP Sara sa administrasyon, ganun ba? Diba? Ang pangit mong pakinggan yan sa isang DDS vlogger na parang hinihikayat nyo yung mga kapwa nyo, supporters ng Duterte na parang pinanghihinaan na kayo, na parang pinaghihinalaan nyo na si BP Sara. Kung kayo po ay matagal na talagang supporters ng Duterte, alam nyo yung utak kung anong merong pag-iisip yung mga yan. Hindi yung gumagalaw ng basta-basta. Hindi yan gumagawa ng hakbang na mapapahamak tayong lahat. Alalahanin nyo, kapag gumawa po ng hakbang si BP Sara at magiging palyado yun, lahat tayo dito damay. Lahat tayo, mas lalo tayo mahihirapan. Kaya mas maganda, isabaan pa natin yung pasensya natin, antayin natin yung kusa niyang paggalaw, kusa niyang pag-aksyon. No, hindi yung ipupush natin siya agad na kakalampagin si BP Sara. Alam niya yan. Vice President yan eh. Alam niya yan. Duterte yan eh. Ang maganda ho dito nga is mas lalo pa natin, mas konsintihin natin ang mga kapwa natin Duterte supporters na magkaisa. No? At wag maniwala sa mga chismis. Yun yung pinakamahalaga doon. Huwag maniwala sa mga chismis. Dito sa sinasabi nyo, parang lumalabas ho dito na parang tawag dito, parang pinanghihinaan na kayo ng loob, parang pinaghihinalaan nyo na si BP Sara. Wag naman ho ganun. Ang pangit naman nung pakinggan nun para sa isang Duterte supporters, no? Ang pangit naman nun. Oo. Kaya dapat po wag tayong ganun, no? Ang sagwa pong pakinggan ng mga ganyang bagay. Ang sagwa ho pakinggan ng mga ganyang bagay na sasabihin nyo na na parang pinanghihinaan na kayo ng loob, no? Hindi ko naman po sa hindi ko naman po sa tawag dito, hindi ko naman po sa kine-question. No, may bisita tayo dito, nandito si Abanga Girls, oh. Oy, musta ka na? May kaso na, sarap. Tagal ng kaso mo ah. Ay, dito ay ganda ng profile pic ni Mima, in fairness Habang pinapanood kita, Jay Guevara, nagmumukha ka ng tao. Hindi, ikaw nga, habang pinapanood kita, nagmumukha ka ng babae sa paningin ko eh. Hindi, sa totoo lang, Mima, patagal ng patagal, nare-realize ko na babae ka pala talaga. Hindi, totoo nga. Totoo nga, Mima. Habang patagal ng patagal mo akong nire-reactionan,
habang patagal mo akong binabanatan sa vlog mo, sabi ko parang babae nga pala talaga siya, no? Kasi nung una, hindi talaga kitaan eh. Mag-sorry ka na. Sorry po, sorry! Sorry na! Sorry na, pare! Mag-sorry ka na para bati na tayo. Sorry na nga, yung best na ako nagsusorry sa'yo. Akala ko kasi talaga dati lalaki ko eh. Malay ko ba na babae ka pala talaga. Kaya ngayon, unti-unti ko na nare-realize, Mima. Oo nga. Sabi ko, ay mo, parang medyo, nga. Nung una kasi, pag una kasing click ng video mo, akala ko talaga lalaki ka. So, sorry talaga. Yan oo, nag-sorry na ako sa'yo Nag-sorry na ako sa'yo. Yawa to, sige na. Sorry, accepted. Saka ito pala, may payo ako sa'yo, Mima. Huwag ka lalapit sa mga basurang balager. Kasi yung nilapitan mo, basura yun eh. Si Kamatis. Yak. Ang bago kaya. Ito na. Hindi, Mima, sorry na. Hindi, akala ko talaga noon talaga lalaki ka. Malay ko ba, ngayon na babae ka, hindi na kita papatulan kasi hindi talaga ako pupatol sa mga babae. Pero mas maganda sa last na vlog mo, pakita mo yung birth certificate mo kasi parang hindi pa rin ako satisfied na babae ka. Ay, naku po, talaga itong mga tanso vlogger na to. Ay, utak niyo talaga. Natatabulan lang kayo ng mga pira. Ay, hayaan nyo, huwag niyo i-hide. Huwag niyo i-hide. Parang may mga siraulo. Okay lang yan. Bati na daw kami. Bati na kami. Mima, may bibigay pala ako sa yung boylet. Gusto mo? Sinin nyo. Hindi, joke lang. Magalit na naman. Ay, naku po. Wala tuloy tayo dito. Si Mima kasi pumasok eh. Si Mima nagbablog dito yung tao. Pasok ka ng pasok. Namaya na mag-comment. Siya nga yan. Hindi, channel niya. Chinek ko eh. Channel niya yan. Tingnan ko. Titingnan ko sa comment dito. Tingnan ko. Go to channel. Nga, siya nga yan. Yan siya nga. Si Mima nga. Si Mima. Ay, Mima Pero Mima, eto. Hindi. Interview natin. Mima, may tatanong ako. Dali. May tatanong ako. Ganon, inaaway mo na naman ako. Hindi, tinatanong ka lang. Ito naman to. Napakatampururot naman tong babaeng to. Ito, hindi, may tanong ako. Crush mo si Coach Oli? Kaya gusto mo magkalahi ng yung Cristobal Tama ba? Cristobal ba apelido? Tamit lang, check ko nga. Cristobal ba apelido nila Banat Bay? Cristobal ba? Tama ba ako? Cristobal, no? May makrush mo si Coach Oli, no? Kasi laging niyang kinokontent si Coach Oli. Sa lahat ng vlog niya, nandun si Coach Oli sa thumbnail, Sabi ko, lagi gusto siguro kay Coach Oli to. Grabe ka naman kay Coach Oli pa talaga. Malamang kaysa sa akin, huwag sa akin, hoy! Ay, gusto mo kay Banat Bay? Kay Mocha na lang. Naku po, kay Madam. Gusto mo tawagan ko si Madam, pakilala ko sa'yo? Naku, wag na kay Madam Mocha. Baka sampaling ka pa nun. Nalalampal pa naman yun. Wag doon, Mima. Sa iba na lang. Wag na kay Mocha. Hindi, crush niya daw si Mocha, sige na, Mima, mag-content ako dito. Bahala ka na sa buhay mo dyan, Basta huwag kang pupunta dun sa mga basurang vlogger. Sayang channel mo, laki-laki mo. Ang laki ng channel mo, 133K, tapos magsusumbong ka sa 14 subscriber. Sabunutan kami. Wala, Mima, ba't ka pupatol sa babae? Ayun nga, sorry na. Away ko na naman. Sabihin, banata na naman ako niyan mamaya. So dito tayo sa isang topic, Saan yan? Ito. Ano to? Ito pala. Ay, Mima, may tanong pala ako sa'yo. Ito, total, nandito si Mima. May tanso vlogger dito. Mima, huwag ka muna umalis. Ibabalik kita
Dynamic. Anong dynamic? Ano yan? Ano, bastos ba yan? Hindi ko alam yung dynamic na yan eh. Si Mima, pinagnanasahan na naman ako. Ano yan, Mima? Ano yung dynamic? Guys, ano? Tanso ang puta. Ay, yun ang bansag sa inyo ni ano eh. Yun ang bansag namin sa inyo eh, tanso. Kita mo yung kulay ng buhok mo, kulay tanso. Igets mo na? Igets mo na, Mima? Ayun, no, tingnan mo kulay ng buhok mo sa profile mo, kulay tanso. So, yung mga tanso vlogger, may mga ano yun eh. Yung mga kulay-kulay ng buhok, kulay tanso. Ikaw nga, basura. Ay, ba't ka nang away? Sabi mo, batiin na tayo. Ba't ka nang away? Hindi, totoo naman, basura ako. Kaya nga yung pangalan ko, kalat. Boom! Tingnan mo, ang dami nyo kumukontent sa akin. Basura ako eh. Kasi kung saan-saan nakikita yung pangalan ko. Oh, ganoon. Inaway mo ko eh. Ay, hindi. Ay, sige na, hindi na itawain. Hindi, may papanood daw kay Mima. Mima, panoorin mo to. Oh. Mima, ano masasabi mo dito? Ito. Oh. May ano kasi sa'yo, may video yung ex mo nasa akin. Ito. Mima, andito yung video na ex mo nasa akin. Wait lang, saan ko ba nailagay yun? Ito, Mima. Oh. Mima, ito, panoorin mo. We shall have the wreath-laying ceremony. Ano masasabi mo dito, Mima? Tala. Ay, Mima, tingnan mo. May putok sa bulanga. Mima, ano masasabi mo dyan, Mima? Yan o. Ito mo yan, Mima. Ba't may tawa sa mukha ka ito? Yan o. Naglalak yung pa ka. Mima, ano masasabi mo dyan? Si Mima, hindi na sumagot o. Bastos eh, no? Biglang lumayas. Napaka-bastos naman ito ni Mima. Hindi na sumagot. Pagkatapos kong papanood ito, sabay hindi sumagot. Ito, bastos to. Ayun. Ganun na. Bukas ka sa akin. Sabi mo, bati na tayo. Bakit nagagalit ka? Sabi mo, friends na tayo sabi mo, friends na tayo eh. Tinatanong lang kita kung anong ibig sabihin yun. Tapos ngayon, galit-galit ka sa akin. Ito naman. Tinatanong lang naman kung ano yung nasa ilong. Kung ano yung nasa ilong ni ano. Yan o. Tinatanong lang naman kung ano yan. Ito si Mima, napaka balat sibuyas pala nito. Ayaw mo tumigil. Ay, grabe naman si Mima. Akala ko ba, ano na tayo? Peace na tayo. Akala ko friends forever na tayo. Andito nga si andyan nga tingnan mo. Yung assignment ko na binigay sa iyo na lang kailangan yung saluhin. Mga loyalista. Nagawa nyo na ba? Bagong Pilipinas? Oy! May utos pala sa inyo May utos pala sa inyo bakit ayaw mo sundin? Inuutosan kayo ng boss nyo. Bakit wala? Grabe ka, Mima. Ano ka pala, taksil ka. Ang ganda ni Ma'am Erica Burgos. Alam nyo guys, kung ganito lang kaganda kung ganito lang ka pretty girl si Mima, nakakatulad ni Ma'am Erica Burgos, baka hindi ko binanatan. Baka banatan ko na lang sa personal to si Mima. Joke lang. Baka may inlove pa ako dito kay Mima. Kung sa totoo lang, kung ganito nga, ganda kaya niya sa personal tuloy. Ganda kaya niya ni Ma'am Erica. Ay Mima, ang ganda niya ni Ma'am Erica. Kabilang yun sa Mocha Girls. Isa siya doon sa Mocha Girls, si Ma'am Erica. Nanonood lagi sa akin, Di ba sabi mo, crush mo Mocha Girls. Isa yan siya doon. Si Ma'am Erica. Maganda din ako sa personal. Kailan? Ay, sorry. Sorry. Maganda ka pala sa personal. Okay, sabi mo yan. Tayo lang to si Mima talaga.
Ay, lako po. Tayo lang yan. Sasabihin pa ni... Ay, nga pala, Mima, napanood ko yung live yung tatlo ni Mike Cervera, pati yung bakulaw na kasama mo, ha? Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mo makapagsabi sa akin na gorilla ako, eh. Mukha naman siyang dugong. Sino yun? Mima, sino yung kasama nyo kagabi? Oh, yung tatlo kayo. No, lakas-lakas ng loob nun, yung ano, yung bulok na kalabasa yung ilong. Sino yun? Mas maganda pa ako sa 15 mo. Sa 15 ko, 15 jowa ko. Pang 16 ka, gusto mo? Kasi hindi ako umano ng endangered species eh, sorry. Hindi ako tumatanggap ng mga endangered species, Mima. O magpakababae ka muna, Mima. Pag nakita na kitang babae, baka may love pa ako sa'yo. Mga jowain pa kita. Buhay ka sa akin. Buhay na buhay ka sa akin. Diba, pati buong pamilya mo, buhayin ko pa yan. Ay, Mima, dalaw ka dito sa Tagiga. Pagkatay kita ng pagkatay kita ng pagkatay kita ng baboy. Kumakain ka ng bang baboy? Oo nga, kaya kitang buhayin. Gusto mo, paritoke pa kita eh. may kaibigan akong doktor. Nandiyan si Sir Randall, yan yung tawa ng tawa. Doktor yan sa ibang bansa. Dating kasamahan ni Vicky Bello yan. Gusto mo paritoke kita? Tanggal yung malapad mong panga. Paritoke mo. Oy, Mima, asaran lang. Ba't ka nagagalit? Friends na tayo, di ba? Friends na tayo eh. Huwag ka magagalit. Ito naman to eh. Hindi totoo talaga. Hindi, seryosong tanong, Mima. Lalaki ko ba talaga o babae? Hindi totoo. Hindi, kung bakla ka naman, okay lang naman, walang problema yun. Kung babae ka, wala rin problema. Hindi totoo nga. Kasi litong-lito na kami. Babae ka ba, lalaki? Lalaki. Kita mo, lalaki ka pala eh. Iglolo ko mo ako eh. Tapos nagagalit ka pag nasasabihan kang bakla. Lalaki, pwedeng babae, puta na dalawa. May hotdog ka, may tilapia ka. Sino ba yung dating na MMK? Na yung runner? Yung dalawa yung niya? Yung gasarian niya? Oo. Na ano yun eh? Uy! Ano yun? Ba't hala ko may bunomba na ako ni Mima eh. Sa MMK, sogo tayo, naku po. Hindi, ayoko. Ayoko, wag na, ikaw na lang. Ayoko, Mima, hindi pa ako 30 years old na ako pero hindi pa ako nakakapasok sa ganyan. Huwag mo ko influensya ng mga ganyan, Mima. Virgin pa ako, oy. Tapos ikaw pa yung makaka-virgin sa akin. Grabe ka, sisirain mo yung kinabukasan ko. Huwag kang ganyan, Mima. Sirain pa yung kinabukasan ko. Fresh ng hotdog ko. Tapos gusto mo ipasok sa sogo. O cheap mo naman, 5-star hotel naman. Akala ko ba mayaman ka. Tapos susugo mo lang ako. Magkano lang naman sogo? 700 lang, mura-mura nun. Ang hina-hina ng aircon. Baka mas malakas pa tong aircon ko sa'yo. Yung 5-star hotel naman, at least class. Sa medyo bagay sa kutis ko, di ba? Love you, dynamic force. Ayan na natin si Mima. Dito tayo. Sa isang content. Ito, Mima, matutuwa dito si Mima. Asan yan? Matutuwa dito si Mima. Kamailan, opisyal nang itinalaga ni Pangulong Marcos ang singer na si Imelda Papin bilang acting member ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pinamunuan ni Marcos ang panunumpa ni Papin na witness ang kanyang anak na si Mafi Papin. Sa Thanksgiving lunch ni Papin, sinabi niyang isa sa mga programang plano niyang ilungsad bilang isa sa mga PCSO acting member of Board of Directors ay ang isang linggong serbisyo na layong magbigay ng tulong pinansyal o medical sa mga nangangailangan. Wala. Pinasalamatan niya rin ang Marcos administration sa tiwalang ibinigay sa kanya.
Si Papin ay kilala bilang jukebox queen ng bansa at nagsimula sa kanyang karera bilang singer noong 1970s. Bago magsilbi bilang acting member ng PCSO Board of Directors, nagsilbi siyang vice governor sa Camarines Sur pero nabigong manatili sa posisyon nitong 2022 election. Manahimik ka dyan. Ito na lang, ito. Panoorin natin to. Ito yung mga epal, ito na. Asan na yun? Paggamit ng cellphone sa mga ganyan. Ito, mamaya na pala. Ito ba muna? Ayon kay Police Major Catherine De La Rey, tagapagsalita yung nagpalipad ng kabilang sila sa inatasan sa operasyon para isilbi ang warrant of arrest laban ay, sakuyan ko na 1,000 yan. Dali. Kaya mo. Pa ng opisyal. Hindi, ingat natin. Pagkaroon ng civil disturbance management. Blessing din yan, 50 pesos. Na magamit kahit may pagtutol mula sa kampo ni Balad pa talaga. Habang nagkakagulo wala kayong pansahing, ha? Sarado naman ng ilang istasyon ng pulisya sa Davao. Ang issue na ito ay binigyan nga ng komento ni Mr. Jason. Ayaw pumatang sa babae kasi ako yung nahihiya sa mga sasabihin ko. Matapos nilang babae pala daw siya. Ang kanilang pang-aabuso sa ano pala siya, parang tomboy sa Davao City, Davao del Norte. Hindi siya tomboy kasi ang tomboy babae lang eh. Sa kanya lalaki babae. So bisexual si Mima. Katitipan, Respect natin. home of PNP region. Kung abnormal siya, wala tayong magagawa. Battalions of policemen from as far as NCR, Regions 10 and 12 conducted lighting raids, search and destroy operations in 5 separate Pang nagiging masama lang tayo dito sa mundo yun. Dahil dito sa mga tansunan. City Garden of Samal in total disregard of the Constitution. Magagawa na ng video yun. Samantala, sinabi ng Kingdom of Jesus Christ Executive Secretary Eleanor Cardona na handa silang ipagtanggol ang kanilang founder na si Pastor Apollo C. Quibuloy matapos ang sabay-sabay na pagsalakay ng Philippine National Police sa mga ari-arian ng KOJC para magsilbi. Wait lang, may basher dito. Magtapos ka muna ng pag-aaral bago magpiling matalino. Sino? Ikaw? Sino, Ray? Ikaw? Ray Baradas? Ikaw ba yon? Ha? Ikaw ba yung magtatapos muna ng ano? Putang ina eh. Grade 2 nga lang ako eh. Paano pag nakapagtapos na ako, hindi kawawa kayo lahat? Lahat nga magpasalamat kayo kasi grade 2, hindi pa ako nag-aral ha. Pero barado na kayo lahat eh. Paano pag nag-aral pa ako, hindi kawawa kayo? Diba? Sino ba sinabihan mo? Ito, i-confirm natin. Baka hindi naman ako yung sinabihan. Sino mag-aaral? Sino? Ako muna ako. Hoy, grabe ka, Hazel! Feeling maganda, dumitignan eh, grabe! Huwag kayong ganun, samahan nyo kay Mima. Pangit na nga yung tao, ginaganyan nyo. Ay! Kakasala lang tayo dito sa mga tayo. Ng arrest warrant laban sa leader ng relihiyon at iba pa sa Davao City noong Lunes 10 ng Hunyo, 2024. Sa isang panayam, grabe ginawa sa bata, oh. Alam niyo itong inano na to, bata to eh. Dapat hindi nila ginawa yan. Diyan pa lang kaso sila dyan, oh. Ano to eh, 17 lang ata to eh. 17 to 16 years old tong lalaking to. Oo. Hindi siya minor de edad. Dapat hindi ginawa yan, no? Pupusasan mo. Ay, nako. Puta na. Ito pa pala. Wait lang, nakalimutan ko sabihin kanina to. Yung mga militar, mga kapulisan, galit sa member ng KOJC. Pero mahal nila ang mga adik. Grabe nangyayari sa bansa natin ngayon, no? Pag-adik, kailangan buhay. Kita mo, tapos pag mga member ng KOJC kailangan patayin. Lupit nyo. Gusto nyo talagang mapalitan ng mga tao, puro maging addict na lang. Eh. Ibinahagi ni Cardona ang kanilang nakakapangilabot na karanasan sa pagsasagawa ng raid sa isa sa mga ari-arian ng KOJC dito. Nag-serve sa hindi ako nag-date ng jacket. Hindi kami papayag kasi wala naman talagang kami kasi mga hide ka eh. Lahat ng ginagawa nyo wala. Kasi daw against the law pag i-obstruct ko. Obstruction of the law. Sabi ko wala namang law. May law ba kayo? Nagalitan mo na ba? Puro naman kayo injustice. False accusations naman yan lahat. Hindi kami pumayag, sabi niya. Ayon pa sa kanya, we stood firm. Lahat ng babae, matatanda,
Lahat kami. Nanindigan kami. Sabi ko, yes, kung gusto nyo mamatay, handa na rin kami actually. Wow. Matagal na kaming handa. Hinihintay namin kayo. Sabi ko, ano ba ang sinusunod nyo? Sino ba ang nag-utos? Saan ba kayo papanig? Sa katotohanan at sa tama o sa hindi, sinabi ni Cardona na ang raid ay ginawa ng mas maaga. Bakit madaling araw? Tama ba yan? Bakit hindi broad daylight at maayos? Dagdag pa niya. Nabanggit din niya na ang mga puwersa ng pulisya ay nakasuot ng kasuutang pandigma. Alam nyo dito tayo, dito, eto yung nakakataka dito, no? Yung pupunta sila doon, tapos naka full battle kit pa. Tayo na, ano bang utos sa inyo? Si Thanos yung uhulihin nyo? Si Thanos ata uhulihin itong mga to eh. Ha, si Thanos ba yung uhulihin nyo? Kaya may mga ano pa daw, may mga granada. May mga ano yung anong tawag yung yung nilalagay dito sa balikat? Yung sinasalpakan ng yung parang bomba na ano? Tingin nyo si Thanos ba ulihin nyo dyan sa KOJC? Si pastor lang naman ah. O ngayon, pinapasok kayo, tapos may gana pa kayong bumalik. So ibig sabihin, kasi guys, naka-stop pa rin po yung naka-stop pa rin po yung mga member ng KOJC sa labas ng KOJC compound. So kasi daw babalik. So anong purpose ng pagbabalik na yun? So ibig sabihin, parang gusto mangyari ng mga kapulisan or yung nag-uutos sa mga kapulisan na paalisin na yung mga tao dyan para makuha na nila or maangkin na nila yung kingdom, yung KOJC na yan. Bakit kanina nakita ko, ang daming aeroplano sa loob, no? Andun yung mga jet, andun yung jet, yung mga magagarang sasakyan ni Pastor, o kahit naman din ako pag kahit din naman ako pag basuka, kahit din naman ako pag i-interesan ko yun no? May aeroplano ka, tapos may malawak ka na na simbahan, 72,000 seater yun. Grabe, tapos nakakabobo lang, no? Kapag ang pinapatrabaho mga adik, kakasuhan yung mga pulis. Pero kapag mga civilian na wala namang kasalanan sa batas natin, putay na nakaano pa sila, may mga granada, may mga high caliber na baril pa. Parang gigirahin nila. Ano ba ang mga kalaban nyo? Pareho tayong Pilipino. Nakita nyo naman itong lugar, holy ground. Sila ay mga taong mapagmahal. Mga nagsasamba yung tao, putay. Why are you doing that? Dagdag pa niya, parang lulusob sa gyera. Pinuprotektahan namin ang aming lugar, ang aming ari-arian, higit sa lahat ang aming pastor dahil inosente si pastor. Alam natin ang katotohanan. Samantala, sinabi ni Police Regional Office 11 ang Public Information Office Chief Major Catherine De La Rey na nagsilbi ang PNP ng warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court ng Davao laban kay Quiboloy at 5 iba pa. Ito daw ay dahil sa mga alegasyon ng pang-aabuso at warrant of arrest na inisyu ng Pasig City RTC laban sa televangelist para sa mga kaso ng di umano'y kwalipik. Tapos ang masaklap pa nito, sa pati ang Glory Mountain na hindi naman kasali, pinuntahan din. Yung malupit dun eh. Huwag na natin panoorin to, dito tayo sa ibang balita. Ito dito tayo sa ibang balita. Saan na yun?